Darito ang report ni Rauna Crisostomo. Sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur, inabutan naming namamasyal ang nakalayang biyag na si Mary Jean Bedrio kasama ang kanyang pamilya. Ikinwento niya ang nangyari sa kanila nang sila'y harangin ng mga armadong lalaki habang pauwi mula sa graduation ceremony noong Biyernes sa Inagawan Elementary School kung saan siya nagtuturo. Hinarang na kami, pinadapa kami lahat. Tapos, ayun, ginapos na. Pagkarating ng bundok, tinanggal na ang gapo sa kanilang kamay. Di na rin daw sila natakot nang makipagkwentuhan ng mismo mga bumiyag sa kanila. Imbes, naawa pa raw sila. Sa katunayan, naawa kami sa kanila eh. Kasi sa ganong edad, nagka-ganon na sila. Sana ganitong edad, nakapag-eskwela man lang. Nasa eskwelahan, hindi yung ballpen at saka lapis yung hinahawakan, hindi yung armas o baril. At nang tinanong namin kung paano sila nakatagal sa bundok. Dahil lang yun sa saging. Bakit? Bakit dahil sa saging? Kasi yung bubong namin, saging. Hinihigaan namin, saging, dahon. Tapos iniinom namin yung pinuputol na saging. Meron kasi yung tubig na lumalabas. Yan lang inainom namin. Tapos may bunga. Minsan lang sa isang linggo nakakauwi sa bahay na ito si Teacher Mary Jean. Halos 50 kilometro kasi ang layo ng kanilang barangay sa eskwelahang kanyang pinagtuturuan. Pero sa kabila ng distansya at sa kanyang pinagdaanan, nakahanda pa rin siyang bumalik roon at magturo sa susunod na pasukan. Tinutugis pa rin ang 5 suspect sa ngayon at sa Lunes sasampahan na sila ng reklamo. Aminado ang mismong hepe ng pulisya, hindi naging madali ang negosasyon at operasyon para pakawalan ng mga biktima. Napakalawak kasi ng lugar na kailangan nilang i-operate. Palapit kami ng papalapit eh. Kasi nung una, laking area, hindi namin malaman ko, dito. Then eventually, through intelligence naman, na nakukuha. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Samantala, ibinabiyahe na po sa mga oras na ito ang labi ni Sally Ordinario Villanueva papunta sa kanyang hometown sa Isabela. Ilang kilalang personalidad ang nakiramay sa burol ni Sally sa bahay ng kanyang kapatid sa Batasan Hills, Quezon City kagabi. Narito ang report ni JP Soriano. Wala ng OFW ang aalis at may bayan. Sa awitin, idinaan ng women's group na Gabriela at migrante ang kanilang pagluluksa para kay Sally Ordinario Villanueva, ang isa sa 3 Pilipinong pinarusahan ng kamatayan sa China. Ang kalayaan ay nakabuo, may Bahagi ito ng programa nila para sa una at huling gabi ni Sally sa bahay ng kanyang kapatid sa Batasan, Quezon City. Laman ng kanilang mga kanta, ang hiling na sana raw ay bigyan ng pamahalaan ng sapat na oportunidad at trabaho ang mga Pilipino para din na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang ina ni Sally na si Edith, panay pa rin ang iyak. Habang ang mga kaanak, kapitbahay at kaibigan ni Sally umila upang masilip siya sa huling pagkakataon bago siya ibiyahe patungong Etiaga, Isabela para maiburol naman sa sarili niyang tahanan. Sunod-sunod naman ang pagdating ng ilang politiko sa burol gaya ni Senador Jingo Estrada at Representative Gina De Venecia para makiramay at mangako ng tulong sa mga naulila ni Sally. Dumating din si Russell, ang anak ni Flor Contemplacion, na binitay sa Singapore noong 1995 dahil umano sa kaso ng pagpatay. Ayon sa ama ni Sally na si Peter, isa sa mga hiling ni Sally ang makasama ang kanyang mga anak sa Isabela. Kaya napakahalaga raw na mailipat si Sally sa probinsya kung saan naroon ang mga anak. May mensahe rin si Peter sa anak ni Sally na graduate bilang salutatorian sa Isabela kahapon. Tulad niya, tiyak daw ngumingiti sa langit ngayon ang anak na si Sally. Proud na proud ako sa apo at nakita kita sa TV kahit hindi kita nasamahan sa personal. Talagang bilib na bilib ako sa iyo. Ayon naman sa ama ni Sally, ipagpapatuloy daw nila ang pakikipag-ugnayan sa NBI kapag nailibing na si Sally para magbigay pa ng impormasyon kaugnay sa nag-recruit kay Sally at sa mga mastermind nito. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Pinaghahandaan na po ng mga kabarangay sa Isabela ni Sally Ordinario Villanueva ang kanyang burol doon. Ang panganay ni Sally na nagtapos na salutatorian, desididong tuparin ang kanyang pangarap sa kabila ng mapait na sinapit ng kanyang ina. Narito ang report ni Victoria Tulad.
Tuloy ang pagpapatayo ng mga tolda ng mga opisyal ng Barangay Gumbawan Etiague sa tapat ng bahay ni Sally Ordinario Villanueva bilang paghahanda sa inaasahang pagdating ng kanyang labirito. Nakapwesto na rin ang mga ilaw at ang paglalagyan ng kanyang kabaong sa loob ng bahay. Hindi na nakita ni Sally ang graduation ng anak na salutatorian sa Tubar Elementary School sa Tupac Jones, Isabela. Sa kanyang salutatory speech, sinabi niya na sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap ng kanyang pamilya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangarap. At my age, I experience anguish and anxiety. But right now, I should stand firm, even how hard it is and even how sad I am. Sa kabila ng mga alok ng libreng edukasyon sa Maynila, sa Aglipay High School sa Quirino Province daw mag-aaral ang panganay ni Sally. Magpapatuloy naman sa Tubar Elementary School ang kanyang bunso na tutuntong sa ikalimang baitang sa pasukan. Dumulo sa graduation ng asawa ni Sally na si Hilarion Villanueva na hindi rin napigilang umiyak. Para sa unang balita, Victoria Tuled, reporting. Dilam na po yung isang hardware store sa katabi nitong tindahan sa Barangay Bangkal sa Makati City. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na walang dapat ikabahala ang mga residenteng nakatira malapit sa tumagas sa fuel pipeline ng FPIC. Narito ang report ni Rafi Tima. Pangatlong alarma lang ang inabot ng sunog sa hardware store na ito sa EDSA Barangay Bangkal sa Makati. Pero kasunod agad ang pagsaklolo ng sangkatutak na bombero. Nasa Barangay Bangkal kasi ang West Tower Condominium na lubhang naapektuhan ng tumagas sa tubo ng langis ng FPIC. Noon pa man sinabi na ng mga otoridad na delikadong malapit sa malaking apoy ang nasirang tubo at ang kondo. Pero mismong si Makati Mayor Junjun Binay na ang nagbigay ng katiyakan. Malayo sa pinangyarihan ng sunog ang nagkaproblemang fuel pipeline. So far, it's contained in this area. So hindi tayo kinakabahan na maapektuhan pa ibang lugar. Pasado alas 6 ng gabi nang sumiklab ang apoy sa Erwin Hardware Store na sarado na ng mga oras na yun. Dahil sa dobleng bakal na pintuan, nahirapan ng mga bomberong mapasok ang nasusunog na tindahan. Damay din ang katabing hardware na tindahan ng mga tornilyo. Sa situation nito, wala pa kaming masasabing pinagmulan ng sunog. Pinpointed lang yung pinagmulan at saka yung tawag yan yung nadamay na isa. Yung pangatlo, bine-verify namin yung ceiling. Inabot ng 2 oras bago napatay ang apoy. Pero dahil sa insidente, nasubok daw ang kahandaan ng mga bomberong rumisponde. Pati ang mabilis na paglilikas ng mga residente napatunayan din. Ganito rin daw ang gagawin nila sakaling may apoy na sumiklab malapit sa FPIC pipeline. Gayon ba ng mga taga West Tower Condo tuloy ang kalbaryo? Kaya sa report ng Senate Committee on Environment and Natural Resources at Health Demography ukol sa gas leak sa Makati, inirekomenda nitong pagbayarin ng kaukulang danyos ang First Philippine Industrial Corporation o FPIC sa mga residenteng apektado ng West Tower. Dahil daw sa gas leak, napilitang lumipat ng tirahan at gumastos sa mga residente. Nalagay din daw sa panganib ang kalusugan at kaligtasan nila. Kaya naman daw dapat na muling inspeksyonin ng FPIC ang buong pipeline. And if you see the committee report, had conducted an extensive investigation on the subject. Napakakawawa po ang mga residente dito sa mga lugar na ito. Hindi pa rin natatanggap ng FPIC ang kopya ng ulat ng Senado, pero nangako silang patuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad. Umaasa naman ang ilang residente na mababayaran sila ng FPIC. If they are a responsible company, these things are not needed. Nakapinsala ka, dapat ay ayusin mo yung iyong mga nasira at mga napurwisyo. Nagkaroon kami ng hope na we are being heard and it's also timely because next week will be the next hearing sa Supreme Court. So hopefully merong value yung Senate report. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Lalaki sa Brazil namaril at nakapatay ng 11 estudyante sa isang eskwelahan bago nagbaril sa sarili. At Prince William at Kate Middleton titira sa isang bahay kasama si Prince Harry matapos ang royal wedding. Pauli, tutok lang sa unang balita. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya.
Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. I take good care of myself, so I take Golden Oats. It has calcium and folate for stronger bones. Keeps me healthy. And for my kids, I give them Golden Oats. It's got vitamin A, rich in iron and lysine for their growing up years. My husband, he likes Golden Oats too. It's got omega-3 and 6 and